So, super beginner friendly lang nito at pwedeng-pwede nyo rin gawin yan. Hi learners! Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And today, bago tayo magsimula sa full process, alamin nga muna natin kung ano nga ba yung ebook. So yung ebook basically is just a digital version ng libro or guide. So dito nga, instead of printed copies, naka-PDF or digital format na siya. And because of that, pwede mo na nga siyang ibenta or i-deliver online instantly. So kaya perfect talaga siya for beginners kasi madali nga lang siyang gawin at napaka-convenient niyang ibenta. Pero dito, ang nakikita ko lang talagang problema, madalas yung mga gumagawa ng ebook is that napakarami nilang tools na ginagamit. So meron silang application for design, iba yung platform for payments, and iba rin yung for marketing. So kaya ang ending nagkakagulo, nagkakaroon ng confusion, and the worst part, nawawala ng potential sales. And for me, that's where most people fail. So kaya ako, I did everything in one platform lang para mas makapag-focus ako in creating and selling my ebook. And ayan nga rin yung ituturo ko sa inyo step by step. So first, before we do the right system, syempre kailangan makagawa muna tayo ng ebook na magsasolve ng specific problem. So now, ituturo ko nga sa inyo kung paano ba tayo makakapili ng profitable ebook na pwede natin gawin. So first, kailangan nga natin pumili ng topic ng magiging ebook natin. So in my case, ganito yung ginagawa ko. I asked myself kung ano ba yung problema ng audience ko na kaya kong solusyonan. So like for example, I have an audience specifically interested in selling digital products. So from there, I created an ebook teaching them on how to sell digital products. So dapat din yung gagawin nating ebook, simple lang pero it solves a real problem. So dito hindi mo na kailangan ng sobrang haba kasi minsan nga mas mabenta pa yung short, direct to the point kesa dun sa mga super long ebooks. And another example na pwede nyong gawin, like tinatanong kayo or madalas kayong tinatanong ng friends nyo on how to budget. So from there, pwede kang gumawa ng ebook about simple budgeting for beginners. Now, if you have the topic, proceed na tayo dun sa pag-validate ng demand. Kasi dito, learners, sa paggawa ng ebook, bago ka mag-spend ng oras mo, kailangan mo munang i-validate kung talagang may market yung gagawin mong ebook. So dito naman sa pag-validate, actually marami naman tayong pwedeng gawin. Like pwede tayong mag-check ng mga comments or yung mga laging tinatanong sa mga social media natin. Or like in my case, gumagawa ako ng landing page with a sign-up form. So by doing that, nakakakuha ako ng mga email list which is na-identify ko nga dyan kung sino yung mga interested dun sa topic ng gagawin kong ebook. So ibig sabihin nga lang yan, kapag nakakuha ako ng maraming sign-ups, meron talagang demand yung topic na gagawin ko. So yung ganun lang kasimple yung ginagawa ko para malaman ko kung meron bang demand yung product na gagawin ko. And by the way pala learners, dito sa process na to, I am using Kajabi. So this is an all-in-one platform where you can create, market, and sell digital products like ebooks, courses, or even memberships. So dito na nga natin gagawin lahat yan, from building your ebook, setting up your payments, building your sales page, hanggang sa email marketing. Kaya hindi mo na kailangan ng hiwa-hiwalay na tools kasi with Kajabi, everything is in one place. And again, ito yung platform na gagamitin natin all throughout the process of selling our ebook. So now, going back, once na meron na tayong topic, we can now create our ebook. So I have an example here. Ito yung isa sa mga best-selling ebook na meron ako. And take note, this is a resellable digital product. And as I've mentioned kanina, itong ebook na yan helps beginner to understand what is digital product. So simple nga lang yan, pero it solves a real problem. And now, once na nakagawa ka na nga ng sarili mong ebook at ready ka nang i-publish yan, we can now upload it as digital product. So to list that product, ang gagamitin pa rin natin dito is itong si Kajabi. So again, pwede nga rin tayong mag-list ng product dito kasi nga it's an all-in-one platform. So ituturo ko nga sa inyo yan kung paano, and to do that, here sa dashboard, select nga lang natin itong product. And then after that, itap natin itong new product sa upper right. And then dito,
makapili tayo ng product na gusto nating i-list. So dito pwede tayong mag-offer ng courses, podcast, community, coaching, newsletter, or downloadable files. So in our case, since ebook nga yung ibebenta natin or ililist natin dito, naka-PDF form nga yan. So dito tayo sa download section. So once na napili na nga natin yan, select na natin itong get started. And then after that, ayan, prepare tayo dito ng title and description. And syempre, upload na rin tayo ng mock-up photos natin. And then ayan, kapag okay na nga yung details, nalagay na natin lahat ng kailangan. Ang next naman dyan is kailangan na nating i-upload yung PDF file natin. So yung file na yan, ayan yung access dun sa ebook or digital product natin. So dito nga, kaya hinihingi yan ni Kajabi para once na meron yung bumili ng product natin, automatic na nila yung isi-send dun sa buyer. So technically, once uploaded na yan, kapag may bumili, wala na tayong gagawin, mapoprocess na yung order natin. Now, kapag uploaded na lahat at nalagay na natin yung details, proceed na tayo dito sa pag-set up ng offer and pricing natin. So here naman, meron tayong dalawang option. Either i-offer natin yan for free, like isasama natin sa mga bundle, or magpipresyo tayo individually with this product. So dito naman, since ang goal nga natin is maibenta nga itong ebook na ito, ang pipiliin natin dyan is itong paid option. Pero here, in order to select the paid option, kailangan nga muna natin i-set up yung payment terms natin. So dito, pwede nating i-link ang ating PayPal or Stripe account. Pero kung nasa Pinas ka, I suggest you to use PayPal. So sa PayPal kasi, kapag pumasok dyan yung sales ninyo, pwede nyo yung matransfer agad sa inyong bank account or e-wallet. So in my experience, yung 25,000 sales ko with this ebook, nakuha ko yan by combining good pricing and konting promos, and sinama ko nga rin yan dun sa iba kong bundles. And ang maganda pa dyan, lahat ng payments dito kay Kajabi ay tracked automatically. So wala ka na talagang ibang iisipin pa. And now nga, once we are done with the process, malilist na natin yung digital product natin dito. So ngayon naman, Miss Rose, listed na yung product namin. Paano naman kami makakahanap ng bibili niyan? So learners, don't worry about that kasi we only need to build a high converting sales page. So Miss Rose, ano ba yung sales page? So ayan nga yung dedicated page na nag-highlight ng benefit ng ebook mo. So dyan ka magko-convince ng audience mo kung bakit kailangan nila yung product mo. And of course, nandyan din yung call to action button to purchase. And alam nyo ba, here with Kajabi, marami silang built-in sales page na pwede nating i-customize based dun sa brand natin. And now, kung tapos na tayo sa product, offer, and sales page, proceed na tayo sa marketing. So here, I'll teach you one of the most effective strategy na ginagawa ko, which is yung email marketing. And again, we will do that inside Kajabi. So dito kasi ang maganda, we can do different email campaigns like welcome email, follow-up, or promo email. So kung natatandaan nyo, from the start, meron tayong landing page kung saan kinukuha ko nga yung mga email ng mga interested dun sa topic or sa ebook na gagawin ko. So from there, meron na agad akong potential customers. And since sila nga yung mga potential customer or posibleng bumili ng product ko, sila yung unang makaka-receive ng mga email campaigns na gagawin ko. Now, after natin mag-market ng product natin at nakapagbenta na tayo, ang next na gagawin natin is to scale up. So para naman makapag-scale up ka, pwede kang gumawa ng mga short courses, mini coaching program, or membership site. So ang i-goal nyo nga is gamitin nyo yung ebook nyo na entry point para makapag-scale up kayo sa bigger digital business. So ayun nga learners, yung step-by-step process na ginawa ko para makapag-generate ako ng 25,000 pesos in 1 month selling my own ebooks. So again, from picking a topic, validating, creating, selling, and up to scaling, I'm sure kaya mo rin gawin yan. So again, if you want to start your ebook journey today by just using one platform, pwede na kayong mag-sign up for Kajabi. So ilalagay ko na lang din yung link niyan dyan sa ating description and pin comment below. And ayun learners, I hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. So ayun, so goodbye for now. See you on my next video.